Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga kotse nang umiiral ngayon na parang diretso sa isang science fiction movie? May mga sasakyang kayang lumampas sa 400 kilometers per hour. May gumagamit ng teknolohiyang parang galing sa Formula 1. At mayroon ding kotse na literal na gumagamit ng 3D printing at artificial intelligence sa paggawa ng mga bahagi nito. At ang mas nakakagulat, hindi lang sila computer-generated images o concept drawings. Totoong mga sasakyan ang mga ito. Kaya ngayon, tingnan natin ang 8 kotse na parang galing sa hinaharap. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano tara? Kung may isang modernong kotse na unang pumapasok sa isip kapag sinabing futuristic, malamang isa na rito ang Tesla Cybertruck. Sa halip na karaniwang curves ng isang pickup truck, meron itong napaka-angular na katawan na parang sasakyang ginawa para sa isang futuristic military movie. Pero hindi lang itsura ang kakaiba rito. Gumagamit ang Cybertruck ng steer-by-wire technology, ibig sabihin, walang tradisyonal na mechanical connection sa pagitan ng steering wheel at mga gulong. Electronic signals ang ginagamit para kontrolin ang steering system. Mayroon din itong 4-wheel steering, kaya parehong nakikilahok ang front at rear wheels sa pagliko. May 48-volt low voltage electrical system din ito at iba't ibang electric power outlets na pwedeng gamitin para sa tools at equipment. At higit sa lahat, hindi na prototype ang Cybertruck. Aktual itong nasa production sa Gigafactory, Texas. Kung ang Cybertruck ay parang sasakyan mula sa future, ang Aston Martin Valkyrie naman ay parang isang Formula 1 car na pinayagang pumunta sa public roads. Ang bawat bahagi nito ay ginawa para sa performance. Mababa ang katawan, napaka-agresibo ng aerodynamics, at ang cockpit ay nagbibigay ng pakiramdam na nakaupo ka sa isang racing machine. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit kabilang ito sa listahan ay ang engineering nito. Gumagamit ang Valkyrie ng 6.5 liter naturally aspirated V12 hybrid powertrain na may maximum output na humigit kumulang 1,155 PS. At hindi lang ito prototype na ipinakita sa isang motor show. Noong 2021, inanunsyo mismo ng Aston Martin na full production na ang Valkyrie at nakumpleto na ang unang customer car. Ang road-going version ay limitado sa 150 units na bawat isa ay hand-built. Kaya kapag nakita mo ito sa kalsada, parang may Formula 1 car na biglang nakatakas mula sa racetrack. Sa unang tingin pa lang, mapapaisip ka na kung kotse ba talaga ang nakikita mo. Ito ang Lotus Evija, isang all-electric hypercar na may katawan na parang dinisenyo gamit ang computer simulation kaysa ordinaryong pencil sketch. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang napakalaking air channels sa likuran. Sa halip na simpleng bodywork, parang may mga tunnel na dumadaan mismo sa katawan ng kotse para kontrolin ang airflow. At hindi lang futuristic ang design nito. Ang Evija ay isang tunay na production car na limitado sa 130 examples. Lotus describes it as the most powerful production car the company has ever built, with a target output of around 2,000 PS at 4-wheel drive. Pure electric din ito, kaya wala kang makikitang malaking gasoline engine sa ilalim ng hood. Parang pinagsama rito ang racing technology, electric power at science fiction design, at ginawang isang totoong sasakyan. Kung ang isang electric car ay kayang gumawa ng performance na dating inaakala nating imposible, isa sa pinakamagandang halimbawa nito ang Pininfarina Battista. Ito ay isang all-electric Hyper GT na ginawa hindi para maging ordinaryong luxury car, kundi bilang isang napakalimitadong high-performance machine. May 4 na electric motors ang Battista at ang powertrain nito ay kayang magbigay ng napakalaking acceleration. Pero mas mahalaga sa ating listahan ang isang bagay, totoong ginawa at na-deliver ang mga sasakyang ito sa mga customer. Ayon sa Automobili Pininfarina, nagsimula ang series production ng Battista sa kanilang bespoke atelier sa Italy at limitado ang kabuuang production sa 150 units kasama ang 5 Battista anibersaryo. May mga aktual ng customer na nakatanggap ng kanilang Battista
Kaya hindi ito isang concept na naghihintay pa ring maging realidad. Isang electric hypercar na mukhang galing sa future, pero pwede mo nang makita sa totoong mundo. Ito ang isa sa pinakakakaibang kotse sa buong listahan. Ang Schynger 21C ay hindi lang futuristic dahil sa itsura nito. Ang paraan kung paano ito ginawa ang mismong dahilan kung bakit parang galing ito sa hinaharap. Gumagamit ang Schynger ng 3D printing, advanced computer design at AI-assisted engineering para makagawa ng mga structural components na napakagaan pero napakatibay. At hindi ito simpleng laboratory experiment. Ang 21C ay isang aktual na road-legal hybrid hypercar na dinisenyo, ginawa at ina-assemble sa Los Angeles. Ang manufacturer mismo ay naglalarawan dito bilang isang sasakyang gumagamit ng advanced production technologies. May 1,250 horsepower ang 21C VMAX version at gumagamit ito ng twin-turbo V8 na sinusuportahan ng electric motors. Ang pinaka-amazing dito, sa halip na traditional manufacturing ang gamitin sa lahat ng bahagi, gumagamit ito ng digital manufacturing process na maaaring magbago sa paraan kung paano ginagawa ang mga performance cars sa hinaharap. Mukhang isang futuristic spaceship na inilagay sa 4 na gulong. Ito ang Aspark OWL, isang ultra-limited electric hypercar mula Japan na ginawa para itulak ang boundaries ng acceleration at top speed. Napakababa ng katawan nito, napakalaki ng carbon fiber surfaces, at halos walang ordinaryong curves na makikita sa isang conventional sports car. Pero hindi lang design ang dahilan kung bakit ito nandito. Ang OWL ay isang tunay na electric hypercar project na may napakalaking power output at extremely limited production. Ang Aspark mismo ay nagpo-position sa OWL bilang bahagi ng kanilang pag-develop ng high-performance all-electric hypercars. At kapag tinitingnan mo ang proportions nito, mahirap isipin na isang sasakyang pwedeng makita sa totoong kalsada para itong prototype mula sa isang futuristic racing game. Pero ang OWL ay hindi computer-generated fantasy. Totoong kotse ito. At dito natin makikita kung gaano kabilis nagbabago ang mundo ng electric hypercars. Noong unang panahon, kapag sinabi mong electric car, ang pumapasok sa isip ng karamihan ay tahimik at matipid na sasakyan. Pero binago iyon ng Rimac Nevera. Ito ay isang electric hypercar na may 1,914 horsepower, 2,340 Nm ng torque, at top speed na 412 km per hour ayon sa Rimac. Kaya nitong umakyat mula 0 hanggang 100 km per hour sa humigit kumulang 1.81 seconds. At isipin mo ito, walang malaking V12 engine, walang traditional exhaust system. Pure electric power ang ginagamit para makagawa ng performance na dati ay pangarap lamang ng mga gasoline-powered hypercars. Ang Nevera ay isa ring tunay na production model, hindi lamang concept vehicle. Ang bawat unit ay ginawa bilang high-end limited production hypercar. Sa madaling salita, ipinapakita ng Nevera kung ano ang maaaring hitsura ng high-performance car kapag ang electric technology ang naging pangunahing sandata. Pero kung sa tingin mo ay wala nang mas futuristic pa rito, hintayin mo ang number 1. At para sa number 1, meron tayong isang kotse na hindi lang futuristic ang itsura. May performance itong parang hindi na dapat posible. Ito ang Yangwang U9 Extreme, isang ultra high performance version ng electric Yangwang U9 mula sa BYD. Ang regular U9 ay gumagamit ng Advanced Desus X Vehicle Body Control System na kayang kontrolin ang galaw ng katawan ng sasakyan sa iba't ibang direksyon. Sa mga demonstration ng BYD, ipinakita pa kung paano nito kayang patawirin ang kotse. Pero ang extreme version ang talagang nakakagulat. Noong September 14, 2025, umabot ito sa 496.22 km per hour. Sa ATP Automotive Testing Papenburg sa Germany. Ayon sa BYD, ginawa nitong pinakamabilis na production car sa mundo ang U9 Extreme. At ang mas nakakabigla,
Electric car ito. Isang sasakyang halos 500 kilometro bawat oras ang bilis, gumagamit ng advanced electronic systems, at mukhang galing mismo sa isang futuristic racing game. Kung ganito na ang mga kotse ngayon, ano pa kaya ang magiging hitsura ng mga sasakyan 20 o 30 years mula ngayon? At iyan ang 8 kotse na parang galing sa hinaharap. Pero ang pinaka-amazing sa lahat, totoo silang umiiral. Mula sa Cybertruck na gumagamit ng steer-by-wire hanggang sa Chinger 21C na gumagamit ng 3D printing at AI-assisted engineering. At sa Yangwang U9 Extreme na umabot sa halos 500 kilometro bawat oras. Mukhang science fiction ang mga ito. Pero unti-unti, nagiging realidad na ang future. At baka sa susunod na ilang taon, ang mga teknolohiyang nakikita natin sa mga kotse ngayon ay maging normal na lamang sa mga kalsada. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang countdown tungkol sa mga pinakakakaibang sasakyan at teknolohiya sa mundo.